Operasyon ng ilang Christmas pasyalan sa Pangasinan itinigil kagabi dahil sa naranasang pag-ulan. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay, kahapon nang ipatupad ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status sa Luzon Grid. Pero sa kabila nito, hindi naman nagkaroon ng mga rotational brownout. Pero nakaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Pangasinan na naging dahilan para pansamantalang i-turn off ang mga pailaw sa ilang Christmas pasyalan. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng ilang Christmas pasyalan sa Pangasinan kagabi, hindi dahil sa mababang supply ng kuryente, kundi dahil umano sa naranasang ulan. Sa video, makikita ang madilim na Christmas pasyalan ng Calasiao at San Carlos City. Wala rin halos mga bisita. Hindi rin pinailawan ang Paseo de Belen sa Dagupan City bandang alas 9 ng gabi. Ayon sa pamunuan ng City Fiesta Committee, kailangang i-turn off ang mga pailaw tuwing may ulan para maiwasan ang mga insidente ng short circuit. Ang usapan namin, if ever, pag umulan, hindi na bubuksan. The following day na siya bubuksan. Safety precaution. Sa inilabas na abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, lifted na ang yellow alert status na ipinatupad sa Luzon Grid matapos bumalik sa normal ang supply ng kuryente. Naka-full capacity na rin ang Santa Rita Module 20 na nagbigay ng karagdagang 256 megawatts sa Luzon Grid. Samantala, tiniyak ng ilang power distributor na kayang tugunan ng mataas na demand sa kuryente. Ngayong Kapaskuhan, magkakabit ang Senpelco ng extra distribution transformer sa mga barangay na mataas ang demand sa kuryente. Yung mga okasyon at kailangan nila ng extra transformer para maiwasan na magkaroon ng tripping pagdating ng okasyon nila, kailangan i-abiso lang sa opisina para makapaghanda rin kami. Nakahanda rin ang DECORP sa pagtaas pa ng konsumo sa kuryente habang papalapit ang Pasko. Sapat naman yung aming network para doon sa kinakailangan na demand ng aming customers. Basta may nagka-problema sa supply side, wala kaming i-distribute na power. So Jay, sa mga oras na ito, wala pang nakikitang problema ang National Grid Corporation of the Philippines pagdating sa supply ng kuryente sa Luzon Grid. Kaya para tugunan ng NGCP ang mataas na demand sa kuryente ngayong Disyembre, lalo't kabi-kabilaan ang mga pailaw at mga Christmas design. Samantala, ang Dagupan City Electric Corporation o DECORP naman ay patuloy sa pagsasagawa ng kanilang mga maintenance activity sa mga linya at poste ng kuryente. Kagaya ngayong araw na kung saan nagsagawa ang DECORP ng maintenance activity sa Barangay Alacan, San Fabian at sa Barangay Poblacion Norte sa bayan naman ng Santa Barbara. Ito'y upang matiyak na hindi magkakaproblema sa mga distribution facilities at electric facilities ang DECORP. At samantala sa abiso pa ng National Grid Corporation of the Philippines sa kanilang social media account, hindi inaasahan na makakaapekto sa supply ng kuryente sa Luzon Grid ang naitalang lindol kanina. Wala umanong reported incident sa kailang mga distribution facilities at hindi rin nagkaroon ng mga power interruption. Samantala, abiso pa ng NGCP sa mga electric consumer, lalong-lalo na sa mga residente ng Eastern Pangasinan. Ako po, sa December 10, araw po ng Sabado, magkakaroon ng scheduled power interruption, 12 oras mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ito yung mga bayan na apektado ng scheduled power interruption, ang bayan ng Balungao, Natividad, Rosales, Tayug, Villasis, Santa Maria, Santo Tomas at bayan ng Umingan. Magsasagawa ang NGCP ng maintenance sa high voltage equipment sa Nagsaag Substation. Andito naman tayo sa may Paseo de Belen sa De Venecia Highway sa Dagupan City. Sa mga oras na ito, ayon sa Dagupan City Fiesta Committee, kung hindi inaasahan na magkakaroon ng ulan mamaya, dadagsain ito ng mga bisita. Pero sa sandaling bumuhos itong ulan, ay pansamantala ding ititigil o pansamantalang papatayin yung mga pailaw para maiwasan yung short circuit. Sa mga oras na ito, marami na yung mga nakalinya ngayon dito sa Paseo de Belen. May mga nakapwesto ng mga ambulant vendor, may mga pulis nang nagbabantay dahil ina-anticipate nga nila yung dagsa ng mga bisita mamaya. Si Jay. Russell, ano ang aasahang supply ng kuryente sa mga susunod na araw?
Si Jay, ayon sa nakuha nating report, moment by moment ay nagkakaroon or nagbabago daw talaga yung nga reserba sa kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines. Pero ang sigurado pa raw sa ngayon ay hindi magkakaroon ng mga kakulangan sa supply ng kuryente sa mga darating na oras dahil sa ngayon na-lift na yung yellow alert status na ipinatupad sa Luzon Grid. At batay doon sa power situation outlook ng NGCP, medyo mataas pa naman yung reserba sa kuryente. Kaya sa mga susunod na araw hanggang sa Pasko ay ina-anticipate natin na magiging maganda, maayos itong ang supply ng kuryente, pero sa sandaling bumagsak or pumalya itong ang mga ilang planta magkakaroon dyan ng pagnipi sa supply ng kuryente na magdudulot ng mga rotational brownout. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.